Mga paps, na-experience ba bumiyahe nung Monday? Kung isa ka ngang delivery rider o MC taxi rider at bumiyahe ka nung araw na yon, sigurado hindi mo naligtasan madaanan mga to. Grabe, nakakatakot nga mga paps. Kaya tara, samahan niyo ako sa biyahe ko. Araw nga ng Lunes, 11:38 ng tanghali mga paps. Nang magsimula tayo para bumiyahe, dito makikita natin ay medyo maayos pa naman. Banayad lang yung ulan. Yun nga lang, talagang napakadilim ng kalangitan na talagang imposibleng umaraw. Hanggang sa makakuha nga tayo ng ating first booking na kung saan ay mula lang dito sa Antipolo, ibababa lang natin ang Taytay. Pagdating nga natin ay pinuntahan na lang agad natin sa counter para doon natin pick upin. At nang makonfirm nga yung booking ay binigay din naman agad sa atin. Bali mga piyesa lang pala ng motor to mga paps. At pagkatapos nga natin ma-safety yung item ay umalis din naman agad tayo para naman pumunta sa ating drop off location na hindi rin naman nagtagal ay nakarating din naman agad tayo. Dito nga kinonfirm lang natin yung pangalan ng shop at tama naman. Kaya eto, ihahatid na natin sa loob at hindi na nga natin tinawagan dahil tama naman yung pin location. At pagkatapos nga natin madap ay binayaran din naman tayo mga paps. 130 yung binigay ni ma'am na dapat sana ay 126 lang. Sa mga oras nga na to mga paps ay hindi man nalata pero medyo malakas na yung ulan dito at hinahanap natin yung location ng pangalawang booking na nakuha natin. Hanggang sa ito natagpuan din natin. Dito ay lumakas na nga talaga yung ulan mga paps at yung booking na nakuha natin paakyat naman ulit siya ng Antipolo. Based dito sa video mga paps, makikita nyo talaga na malakas na yung ulan. Dito ay pinuntahan natin sa loob yung item na pipick upin natin. Kaya nga lang medyo may konting problema mga paps dahil yung pipick upin natin medyo malaki. Isang bundle ng karmating. Pero kaya naman dahil magaan lang siya. Pero syempre hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Dito na naman pumasok yung ating pagiging businessman. Yung tipong makikipagtawaran ka sa customer na akala mo nasa palengke lang. Pero yun nga, hindi nga mahirap kausap si sir at pumayag naman sa ating konting kahilingan. Kaya ito ay kakarga na at itatali na natin. At pagkatapos nga natin masecure yung item ay umalis din naman agad tayo para naman ma-deliver. Kaya lang yung ulan mga paps parang mas lalong nagagalit, palala ng palala. Pero ganun pa man, tuloy tayo sa drop off location mga paps hanggang sa makarating nga tayo dito sa Antipolo na kung saan ay grabe na yung lakas ng ulan na halos nga wala na ako makita mga paps. At sabayan pa nga ng mga ganitong lugar na bang napakadelikado talaga. Hanggang sa makarating nga tayo dito sa ating drop off location, mabilisan nga lang nating trinap to mga paps dahil yung ulan lalo pang lumakas. At pagkatapos nga natin ma-drop at binayaran din naman tayo ni sir. Syempre yung may dagdag at may plus, 142 nga lang yung pamasahe nito pero ginawa ng 200 ni sir. At nung pabalik na nga tayo, eto na yung nangyari sa dinaanan natin kanina na kung saan ay napahinto pa nga tayo na kung tutuloy nga o hindi. Dahil kung makikita nyo ay nakakatakot naman talaga yung tipong rumaragasa yung tubig pababa. Dito ay inoobserbahan muna natin yung mga nauna sa ating motor kung kaya ba talaga. Hanggang sa sumubok na nga tayo mga paps. Habang tinatagos nga natin, pakiramdam ko ay parang gumegewang yung gulong ko na tipong ramdam mo yung lakas ng agos ng tubig. Pero ganun pa man mga paps, ligtas naman nating nalagpasan yan. At ang buong akala ko nga ay hanggang doon na yun. Hindi pa pala mga paps dahil nadaanan nga natin to na dito sa umpisa akala mo ay mahina lang. Pero banda dito sa gitna, ayan na. Medyo lumalim na nga na tipong ito sila kuya naglagay na nga ng harang para nga kahit papano ay hindi pumasok sa loob ng bahay nila yung malakas na agos ng tubig. Hanggang sa makalabas nga tayo dito ng highway na nagmistula na parang dagat na low tide. Grabing ulan yan. Kaya dito nagpasya na nga tayong umuwi mga paps dahil hindi na nga magandang senyalis to para magpatuloy pa tayo sa biyahe. At habang pauwi nga tayo, nadaanan natin yung sapa na to na halos nga mapuno na at abutin na yung tulay na dati nga nakikita ko to kapiranggot lang yung umaagos na tubig na hindi nga lang doble o triple, higit pa yung naidagdag. Pagkatapos ko nga ito madaanan, nagpatuloy na ako sa biyahe para umuwi. Kaya nga lang yung ilog dito naman lumipat. Aray mo, paano tayo tatagos niyan? Ganun pa rin mga paps, suminto muna tayo dito para obserbahan yung iba na kinakaya naman. Lalo na yung mga kagaya nating naka-scooter. Lakasan lang talaga ng loob mga paps para makatagos sa baha na yan. Yun lang mga paps, hanggang dito na lang muna yung video natin. At yung baha, ligtas naman nating nalagpasan. At yung nakuha nating booking ay dadalawa nga lang. Pero ayos nga lang yan. Ang importante, ligtas tayo nakauwi. Na maliit man o malaki yung kita, huwag natin kalimutan magpasalamat sa taas. Yun lang mga paps, ride safe.